Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Tsaka doon sa mga comments nyo, mahaba-haba ho tayo magkukulab ngayon. Marami-raming comments no. Kaya siguro maiksi lang ating magiging vlog. Magbibigay lang ho tayo ng reaksyon kay Idol Badcaster tungkol dito sa kanyang Ka-Eric. Nagtago dahil hinahabol siya ni Duterte sa drug operation at hindi dahil sa NPA cadre ito. Pakinggan natin. No? Buenos días, señoritas y señoritos. The more I research... 4 hours ago lang ho ito. At si Arman din ho, nag-research ho tungkol ho dito sa pagkatao nitong si Eric Tullis. Si Balot. Si Ka-Eric daw, ha? At sa ka-research niya, ito ang lumabas. Search about the life of this impostor who calls himself Ka-Eric. The more I laugh at the whole situation, and the more I find perplexing. Nakakakuan po kahit papaano it makes you really kahit papaano ma-impress ka sa galing ng panloloko, panggogoyo nitong impostor na ito. Imagine nyo, he was so convincing in his Paputol-putol, may ubo ako na pati yung Vice President of the country, si President Sara Duterte, ay in-elevate siya to a level of sainthood na parang he is the epitome of heroism. He is what the Filipino people should become. And then palagi ko, friend, ano lang yan? Ano lang Duterte yan, ni Sara Duterte. Hindi totoong naniniwala si Duterte dyan. Mga puppet niya yan Pati sila Kibuloy, diba? Lalong malaking impostor si Kibuloy, mga friend Arman. Siya raw appointed son of God. Mantakin mo, barya lang yan si Siles. Diba? Tuloy. Napaniwala niya ang isang senator na kapatid pa naman ng presidente na si Senator Amy Marcos. Palagi ko, Idol, hindi naniniwala din yung mga yan. Alam nila na yung mga grupo na yan, talagang puro sinungaling yan, magmula doon sa ulo hanggang yung mga kanyang mga galamay. Sa totoo lang, di ba mga boss? Tuloy natin kay Idol. Kasama na yung mga magagaling doon sana na lawyer, na si Panelo at saka si Harry Roque. Na napapabilip niya mga yan, pati yung mga general. Hindi, friend. Kaya lang gumaganon yung mga sila Harry Roque na yan. Sa totoo lang, grupo nga yan pera yan. Si Harry Roque, maniniwala si Harry Roque dyan. Maski kay Kibulog, hindi maniniwala yan. Maski si Panelo, hindi maniniwala yan. Mga nagtatanga-tangahan na lahat yan dahil yun ang papel nila. Pag hindi sila nagtanga-tangahan, di sisipain sila. Kagaya nitong si ano ba yun? Yung announcer, isang broadcaster ni Kibulog, na umalis na. Generals, yung mga generals na di Duterte na di umano responsible for the killing of 30,000 mostly innocent victims of the deadly, corrupt, and incompetent drug war ay nagsuporta rin, nagayag rin ng suporta, gumawa ng manifesto supporting Ka-Eric. Samantala, napakatahimik nila na sa issue ng West Philippine Sea. And if only mamaya po susunod ko dito yung tungkol sa pasya ni Kimo sa West Philippine Sea, they will know the truth from this Vera Files investigative report. And congratulations my friends dyan sa Vera Files. Galing-galing nyo. At led by this columnist na dating kasama ko sa Philippine Daily Inquirer na si
Antonio J. Montalban II at ang head ng Vera Files, si Helen Tordesillas. Congrats, Helen. May friend ko yan. Kasama kami yan nagnanalo ng award from the government of Canada na ang tawag Marshall McLuhan Fellowship Award. So, kukunti na kami yan. Marshall McLuhan Fellow, kasama na si Maria Reza, marami mga choice journalists. Kukunti lang talaga. Very small group of journalists ang talaga na investigative journalists ay meron award na ganyan. So, yun. Congratulations, guys. Hindi ito galing sa atin. Galing ito sa Vera Files. So, sa mga previous 2 reports natin, ni-report natin. Pantatlo na kasi ito eh. Talagang pinatuan part 2, part 3 ni Idol eh. Itong buhay nitong si Eric Tullis eh, na peke, na impostor. Kagaya rin ni Kibaliw, di ba? Impostor din. Same feather flocks together, di ba? Hindi kong impostor din. Galit siya sa MPA, pero babuhay ang MPA. Galit siya sa droga, pero ayon. Siya ang Lord of all drug lords, di ba? Mga nagsasaywar sila eh, di ba? Ay, napanood ko naman kanina to si Tullis at saka tuloy-tuloy yung kanilang programa online. Yun yung kalaban ng masa. Ay, kalaban ng bayan pala. Kalaban ng bayan, ha? Tuloy-tuloy sila ng kangangak-ngak laban sa Kongreso. 4 po sila dun eh. Hindi ko na pinakita dahil ko na kahapon, di ba? Tuloy-tuloy pala yun. Oo. Ewan ko na lang, Kongreso. Kung ano gagawin ninyo. Talagang binahaboy na kayo ng todo-todo. Pag hindi pa talaga na revoke ang prangkisa niyan, di na ho ako mag-iiba na po ako ng content. Magandang content. Yung magdadamit ka ng pulubi, tapos lalakad ka sa karsada, tapos pagka may nagbigay sa'yo, idodoblehin mo yung binigay, mga ganun ba? Marami yung nanonood nun, di po ba? Ano ba magawa ng content? Yung pupunta ka naman kunyari doon sa bundok, tutulungan mo yung mga naghihirap doon, bibigyan mo ng kumakain sila ng kamote at saka mais, ibibigyan mo sila ng kalahati sakong bigas at saka biskwit. Ang dami yung nanonood nun, totoo. Hindi ko talaga kain dibdibin eh, totoo. Na paano itong classmate mismo ni Eric na si Attorney Jobert Pahilga, na very militante rin po ito at very credible. Head siya ng Sentro para sa Tunay na Reformang Agraryo at classmate siya ni Eric sa West Visayas State University. Kaya sabi niya, never yan nag-aral sa UP. Kasama ko yan. Yung panahon sinabi niya na sa UP siya, kwan pa siya, nasa Iloilo City High School. So doon pa lang peke na, pati yung sumali siya sa NPA Basta ho dito, na pag-alaman ni Armandin Vlogcaster na lahat ng sinasabi ni Celes parang yun din sinasabi ni Kibulog na kaya niyang pahintuin ng lindol, siya ang appointed son. Iisa ho ang version. At ganoon din ho, sinasabi ni Duterte na galit siya sa droga, pero siya naman pala ang numero 1 Lord of all drug lords, di ba? Ganoon ho yan eh, oo. Tungkol na sinasabi na na naniniwala sila Sara dito kay Celes, tsaka kay Kibuloy, sila Panelo naniniwala kay Celes, tsaka kay Kibuloy. Posible po yan. Siyempre, laki ng binabayad sa'yo para maniwala ka eh, di ba? Oo. Kaya sila Harry Roque na yan, dating mga human rights advocate, biglang walang pera sa human rights advocate eh, di ba? Dito ka. Pero siguro kung si Roque hindi umalis sa pagiging human rights advocate, baka nanalo senador yan eh. Oo, wala eh. Ngayon, yan. Pero anyway, malaki kinikita niyan sa kakakak ng ganyan. Oo. Medyo matagal na po ito eh.
Pero gustuhan ko lang ho talagang ipakrinig ulit sa inyo ang napakagandang idea ni Kimo para walang away sa West Philippine Sea. Pakinggan natin siya, ha? Imbis na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila sa West Philippine Sea. Bakit? Kimo, hindi natin inaaway ang China. Yung China umaaway sa atin. Bato, number na sinaduro to, no? Sayang talaga sinesweldo nito. Hindi na lang sabihin natin sa China, bakit hindi na lang tayo mag-usap para sa profit? Huwag muna natin pag-usapan ng teritoryo kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan. Diba? Pag-usapan natin yung kita. Magmuskito ka na dyan, bumutas ka na dyan, hindi naman natin kaya. Wala naman tayong kakayahan para... Anong magmuskito? Saan mo kinuha yan? Magmuskito ka na dyan? Ah, oo. Yung mosquito nga, di ba, nagbubutas pagka dumaatake sa atin, binubutas yung ating balat at naninipsip ng dugo. Kaya magmosquito ang ginamit niya. Talino talaga to si Kimo. Idol! Tilay. Para bumutas, ma'am. Wala pa tayong kahit anong equipment dito para tayong bumutas. Ang China, sigurado, meron yan. Hindi tsaka tayo maghati. Kung ano ba gusto ng China, dahil ikaw ang namuhunan. O di kung gusto mo, 60 sa'yo, 40 sa'yo. Basta, pagkakitaan na natin. Ayos, o. Matalino talaga to si Kimo, eh. Totoo. Ano masasabi niyo kay Kimo, mga boss? Sa kanyang panukalang ba? Tuloy mo. Basta pagkakitaan na natin siya, o basta wag mong aawayin to China to. Tuloy mo. Huwag tayong masyadong maging matigas. Kung ang kumakalam naman na yung mga sikmura ng taong bayan. Diba? Mahirap maging matapang masyado nang gutom ka. Kasi yung katapangan na yun, nagiging pangsiraulo na yun. Ang kailangan lang natin yung katapangan, pagka lumabang ka raw sa China, siraulo ka na dahil, diba? Galing talaga si Kimo. Kailangan, ulitin natin. Yun. Imbis na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila, sa West Philippine Sea. Bakit hindi na lang sabihin natin sa China, bakit hindi na lang tayo mag-usap para sa profit? Huwag muna natin pag-usapan ng teritoryo kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan. Diba? Pag-usapan natin yung kita. Magmuskito ka na dyan, bumutas ka na dyan, hindi naman natin kaya. Wala naman tayong kakayahan para bumutas, ma'am. Wala pa tayong kahit anong equipment. Sige na. Alat ni! Narinig ko ba si Kimo? Wala raw tayong kakayahan para bumutas. Naniniwala ka ba doon, Kalat ni? Mag-collab na po tayo, mga boss. Sa tang masasabi ko si Kimo, sayang ang sahod mo. Dana, kung sinasahod ni Kimo, pinamimigay na sa mga naghihirap na mga kababayan natin. Oo. Yung mga tinutulungan ko noon, ng mga poverty porn vlogger. Oo. Raul Sino, welcome to the club. Magandang umaga po, sabi. Brother Elias Isyo, shout out. Raul Sino ulit. Na-perfect na nila ang pangbubudol sa maraming Pilipino. Ginagamit nila ang pera at kapangyarihan dito tayo noon para maraming maghimod puwit ng mga retired na ewan. Totoo yan, Raul. Fernando Rebong, shout out. Basta kampon ng kadiliman, ayaw sa totoo at kabutihan. Totoo yan. Mel, shout out Mel. Sabi niya, ala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Ang gusto ko lang, malaman kung handa kang mamatay para sa bansa sa pambubuli ng China sa ating sariling bansa. Hindi, Mel. Para walang problema. Pakinggan mo yung sabi ni Kimo, number 1 senador yan, wag kesa inaaway natin ng China, makipag-usap na tayo na, sige, ikaw magmuskito ka na dyan. Basta, wala naman tayong kakayahan magbutas di butasin mo ng butasin yung West Philippine Sea na yan, at 60-40 lang tayo, Brad. Brad? Hindi kaya nakainom si Kimo, ba't nagsasabi niyan? Kalat ni Baya, shout out, May himala, sabi ni Kalatni. Good evening, Karoke.
Batutahin mo. Batutahin mo, Karo. Si Biwel, okay lang si Mama Bear. Ikaw. Hoy, nakalaya na yung idol natin. Kalatni, oo. At nagtayo ng coffee shop sa Cebu. Oh, baka pag napunta ka na Cebu, badalawin mo yung idol natin doon. Oo, si Norman Mangusing. Ano ba yan? Hanggang ngayon ba naman? Binababoy pa. Nung binaboy ni Norman na nagsabi siya, nakapatid niya si Bongbong. Hindi pa presidente si Bongbong. Abay, kung kailan naging presidente si Bongbong, lalong pinangatawan ng Marcos siya. Loko-loko talaga yung kalat niya, di ba? Elizabeth Iscari ulit, oh. Shout out, Elizabeth Iscari. Good evening, Sir Rox. Naku, ano pa bang aasahan natin sa mga baligtad ng utak? Yung mga yan sa SMNI. Wala naman silang ginagawa sa bayan natin kundi siraan ang mga kalaban sa kanila, kumakalaban sa kanila. Totoo naman eh. At ano yung pinagsasabi nito? Nakatotohanan daw sila. Saan sila naging totoo? At para sa bayan daw. Di ba para yan sa mga Panginoon nilang si Digong at Kibuloy? Ay, tumigil na kayo dyan. Halata kayong di para sa bayan yan. Kaya huwag nyo nang lokohin ang sambayanan. Mga salot kayo sa bayan. Totoo yan, Elizabeth. Pero pag nakita mo ang mga nagko-comment dyan, aba, talaga namang sasakit ang ulo mo. Bayani si Celes at si Badoy at ang kanilang programang Kalaban ng Bayan. Lord, nangyayari. Elizabeth Iscari uli, oh. Nauulol na ata mga ito, Sir Rox. Nakalabas ba ito sa mental hospital? Grabe kung magsalita. Akala mo, inapi sila. Alisto na dapat si BBM dito. Ipakulong niya na dapat ang mga ito before it's too late. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Galing mo talaga. Galing mo talaga. Before it's too late talaga. Kailangan gumalaw ka na. His Ecstasy, His Excellency. Hello, Miss Akira Minos. Beautiful day, sabi ni Kalat ni Kaya. Shout out, Akira. Elizabeth ulit, oh. Wow na wow. Aping-api ba? Aping-api na ba sila, ha? Para daw sa bayan? Kailan nila ito ginawa na para sa bayan? Mga puwe, dapat na talagang kumilos ang BBM administration at may plano na silang magkudita para mawala na nga sa poder itong BBM. Gising-gising, BBM, gising. Sana makarating kay BBM itong ating collab, di ba? Stick War Legacy, shout out, ha. Nakakatakot dito, marami tayong kababayan na barbaro tulad ng idol nila na si Digong. Gusto nila yan, patayan. Alam nyo ba, mga kababayan, na dito lang sa Pinas pag may nasagasaan sa daan ay inaatrasan pa para matuluyan? Ganyan po ang ugali ng karamihan. Kailangan may magbabago. Totoo yan. Niwala ako si John Stick War Legacy. Moody Muma, shout out. Hi, Sir Rox. Good evening po. Sana mawala na yung SMNI. Nagpapagat ng mga mabuting tao, nananawagan ng mga sundalong wala na sa hulog ang totoong ito, ang mga taong ito totoo. Danilo Santos, shout out. Nagkapera ang mga general na yan sa panahon ni Digong. Totoo. Oy, ang ganda po nung pagkakadali ni Atty. Claire Castro doon sa tinapik ko na ayaw ko sabihin ng pangalan na kapitan. Ang ganda ng pagkakabanat ni Atty. Claire Castro. Totoo. Panoorin niyo po siya, maganda po. Kalimutan ko tuloy na yung pangalan nung kapitan eh. Oo, akala mo kung sinong mag-utos na. Pag ginalaw niyo si Duterte, goodbye administrasyon. Si Sara at ang SMNI, goodbye kayong administrasyon. Oo, kinakaw dyan. Ayop yung ano na yun. Tawag dito. Magkano kaya binayad doon para magaganon, no? Kalat ni Baya ulit, oh. Bakit? Kung bakit nagkakaganito ang inang bayan natin dahil sa bumabaha ng tanga ang Pilipinas. Patay tayo dyan, ang Pilipinas. Bayan ng mga kurap, tanga at mga kabayo. Totoo yan. Melchor Tolentino, shout out. Fake news talaga sila, magaling. Totoo. Arnulfo sa Diego, shout out. Kakainis pakinggan ang mga boses. Mga boses na talagang hayop no? Sa mga matitinong tao,
Pero sa mga tanga, talagang music in the ears nila yan. Yung mga kinangakak niya si Badoy, mga SMMI na yan, Okinawa, Japan. Ewan. Kalat ni Baya ulit. Shopping mall. Ibenta na lang ang PMA na yan at gawing shopping mall at wet market. Total, wala namang kwenta ang institusyon na yan. At puro naman kurap at inutil ang produkto ng institusyon na yan. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Totoo, sang-ayon. Kung ganyan na lang nagiging resulta nitong PMA na ito, bakit di nyo pa nga gawing mall na lang. Tama si Kalatni. Ang galing talaga ni Kalatni, no? Idol ko. Totoo, malaking ektarya yan, di ba? Kesa ang mga produkto nila puro lumalabas puro inutil din palamunin ng ng mga taglaw, palamunin ng mga politiko, di ba? Bodyguard pa sila. Cassandra Daisy, shout out Nagkalat ang mga bangkay ng mga kapwa natin Pilipino noong Presidente Duterte. Tapos puro puri pa rin ang mga pro-China na ito. Mga utak ay kasing liit ng munggo tulad ni Robin, ex-convict. Sandra, ano masasabi mo kay Robin? Ang ganda ng kanyang panukalang batas. Huwag na nating awayin ng China, di ba? Hayaan mo na siyang magmuskito dyan. At 60-40 na tayo. Oy, Kimo, ginaya mo lang kay Diyos sa amo mo, kay Digong nyo. Yan din ang sinabi ni Digong nyo, di ba? Magukay na kayo dyan, basta partihan nyo naman. Pero hindi 60-40, dahil sabi ni Digong, gawin nyo namang 60-40. Kayo ang 40, kami ang 60. Dahil mayaman naman kayo, amin naman yan, sabi ni Digong. Di ba? Ikaw naman, gusto mo 60-40. Talaga siyunga ka rin, di ba? Ay, Kimo. Pero magaling si Kimo. Kay Regine Velasquez, gagaling to. Si Kimo nito. Oo. Pamagat yun. Mekaniko si Kimo dun si Regine Velasquez, sikat na singer si Regine. Nagkatuloy. Ay, galing si Kimo sa love scene nila dun. Ganda. Shirley Jaser, shout out. Ano ba yan, Karox? Andyan na naman yung mga yan, ka-stress. Tatayo talaga ang balahibo mo sa mga sinasabi ng mga yan. Diyos naming mahabagin, kayo na po ang bahala sa mga tao na to. Totoo yan, Shirley Jaser. Tem, shout out, Tem. Talo nito si Roque sa kasinungalingan. Dapat sintensya dito kay Celes. Tahiin ng alambre ang bibig. Doble pasada. Sang-ayon ako sa'yo. Dapat putulan ng dila, kamo. Arnold po si Diego, shout out. Lalong nadi ng SMNI sa ginagawa nilang yan. Pero, Arnold po, magagalit daw ang tao. At hindi raw papayag ang taong bayan. At ang mga generals na mga retired, na mga, hindi basta-basta, mga generals, Ay, nako. Dapat talaga gumalaw na to si His Excellency. Klaus Olivia, shout out. Ay, nakakasira ng araw. Marami na namang masasagap na spirit. Kapagod lang sila. Paulit-ulit lang. Totoo yan, Klaus. Marilu Pabianak, shout out. Nakakilabot naman po tayo mga yan. Talagang nakalagay na sa utak nila ang kasinungalingan. Dapat talaga mapahinto, nakakangungaw na mga ito. Kawawa ang mga mapapaniwala. God bless us po. Totoo yan, nak. Sumagot si Al Olalia. Good day, Ma'am Marilu. Good day too, Sir Al Olalia, sabi. Tera Marie Bernardo, shout out Titigil din ng mga yan sa pagtapangan kapag nanindigan si BBM at turnover na si Digong at iba pang sangkot sa drug war ni Digong sa ICC. Totoo yan. At pati yan si Kibulog, ibigay na sa FBI yan.
The earlier, the better yan. His Excellency, maniwala ka sa amin, ha? Rolando Resco. Kesa makapwesto pa yan. Oo. Ikaw ang Chief of Armed Forces of the Philippines, bakit? Di mo gawin. Binabalahura na yung Kongreso. Sa Senado naman, hindi naman nila magalaw dahil nandun si Kimo, nandun si... Marami dun. Nag-resign si Tolentino bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Diba? Alam niyo kung bakit? Kayo Dahil nakasalang na maimbestigahan yung kanyang si appointed son at ayaw niyang makialam dyan 100%. Baka haharangin pa ni Tolentino yan na hindi maimbestigahan yan diba? Siyempre hahalo siya doon sa kanyang mga kakosa, si Kimo, si Bongo, si Bato, doon. Ganun lang yun. Ang buhay ito. Rolando Resco, tawa-tawa siya. Seles, nananaginip ng gising, mga kampon lang ng demonyo, maniniwala sa inyo. Ogag, ang amo ninyong himod sa tumbong ni Xi Jinping. Umalis na kayong ng Pinas, punta na kayo ng China. Mainit ang ulo ni Rolando Resco. Rolando Resco ulit, Dumadami ang mga tanga at mangmang sa panahon ni Duterte, mandarambong sa kaban ng bayan. Mainit talaga ulo. Raul Pascua, shout out. Teodoro Hernandez, welcome to the club. Mas matindi yan. Di pa aawat, kaya dapat sa kanila revoke. Mga buwisis ng Pilipinas, mas matindi pa sa ABS-CBN. Totoo. Ang ABS-CBN, nilalaban nila ng maayos. Ito hindi. Minumura nila yung posibleng magtanggal ng prangkisa. Tinatakot nila, di ba? Ganun sila kagaling, di ba? Kaya nga sinasabi ko, di ba? Ang naglalaban na ngayon, yan na. Sinabi na nga nung kapitan, di ba? Pag ginalaw ninyo si Sara, si Duterte, goodbye administrasyon, pati ang SMNI. Yun, tatlo yan Mga 3 stooges. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Happy New Year. Happy New Year, Raul. Rolando Resco. Ob na kapitan. Yan. Nang talaba ng kinampihan ang ilang tao, di naglilingkod sa bayan. Bakit ka naging PMA? Kung ganyan ang panindigan mo, siguro binayaran ka o pinakakain ka ng pera ni Duterte. Malamang Rolando Resco. Raul Villanada ulit. Palibhasa na shutdown ng FB at YouTube, may mga lumalabas na piyait na vloggers, merong pangkapatid daw siya ni Stone. Yan ang taktika nila ngayon. Nagkalat sila. Totoo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out mga friend. Friend Shervin, pag hindi mo ba nakokontak si friend Amy? Nag-aalala ako Wala siya baka may sakit. Pag i-message mo, paki-message mo siya kung kamusta siya. Baka may sakit Ilang araw nang wala, di ba? Nag-aalala ako, totoo. Kasi hindi naman ganun. Kala ko busy lang siya, hindi. Tagal na meron na yatang a week. Sabi ni Pren Shervin, nakakasuka. Ang mga surot, ayaw pa talagang magsitigil, at isinama pa talaga at idinamay pa ang bayan. Saan daw po sila nangingigil? Na pag-iinitan sila dahil sa prangkisa. Saka ang mga taong bayan na nagagalit na raw at kumakampi para sa kanila. Wow! Saan po kaya kumukuha ng kapal ng mukha itong mga animal? Sa amo nila, ano ka ba naman?
Pati mga militar, damay-damay din daw. Wow, grabe pananakot at paninindak. Ano po? Kikilabutan ka naman po talaga sa ibunubuga ng mga bunganga nitong Kurimaw at mga hindoropot na dalawa, Xerox. Pwe, sarap mo talagang chinilasin ng hambalusin itong mga buwisit na to. Galit ka na. Ay ko. O ayan, ang tunay na lagim at mga tunay na anay at taksil po sa ating inang bayan ay umahandusay po sa harapan ninyo, mga kababayan kong minamahal, sa tindi po ng at lulupit niyang mga yan, at di po kayo mga nauntog at natauhan, tama lang po siguro talaga na tayo po ay pagtawanan ng buong mundo at tayo po ay tawagin na isang tribo ng mga sandamukal na pinakadakilang utu-uto at pinakatanga sa kasaysayan. At talaga pong ako, magpapatukanan po talaga sa ahas. Ay, pag ano po, preserving ka. Pagka hindi ako nakapag-vlog ka bukas, talagang baka natuloy itong aking trangkaso di tralala. Pero inom akong gamot, pipilitin ko mag-vlog, maski isa-isa. Namimiss ko kayo, totoo lang. No? At itutuloy ko na po talaga ang matagal ko na pong maitim na balak. Ayoko na po sa earth. Magbibigti na lang po ako talaga sa puno ng kamatis. No more further objection, Your Honor. Sa ating pong mga kababayan, kung talaga pong kayo suko na, pagod na puro ngaw-ngawan at puro pangako na nababaon sa limot dahil puro lang po mga kasinungalingan na pangako. Nasa inyo po ang mga kamay. Lechon manok, 500 pesos o tunay na serbisyo. Hindi po sa salita, may resibo po at tunay pong maglilingkod. Tuwid at hindi po baluktot. Wala pong kasamang pananakot. Kasi kayo po ang dapat na kanilang mga boss. Nasa mga kamay niyo po ang alas ng tagumpay. Lalaban po ba o babawi? Pera po ba? Pera po ba tayo o bayong? You are the future po. Magdesisyon po ng tama at gamitin ng tamang talino para po sa mga politikong mahilig lang pong manguto. Kaya ayan po, ang inaabot po. Puro mga nganga, walang kamatayang pag-asang habang sila po puro nakaw sa kaba ng bayan. Hanggang sa muli po, yung pong Basyang signing off. Ang inyo pong lahat ay tunay at wagas pong magmamahal. Ito po ang pasaway, super makulit at asungot ninyong Tia Deli. Shoutout po sa mga inyong lahat, mga Rocky Warriors. God bless at ingat po tayong lahat. Sister Grace, Happy New Year sa iyo. Sana share all your blessings. You will be at peace kapag yung hindi para sa iyo ibibigay mo and let it go sa tunay na may-ari na dapat na kashare sa lahat kung ano man meron ka ngayon. Peace to you, Sister Grace. Matauhan ka nawa. Sana while you still have the time. Not too late yet kung para sa Diyos ang tamang desisyon na gagawin mo. Ingat po, Sir Rox. Good night po. Good night, Tia Deli. Friend Shervin, tignan mo si Friend Amy, baka may sakit o whatsoever, no? Tagal na siyang wala, totoo. Rolando Cruz, shout out, Dapat yan, dislike para pag walang views, tatanggalin yan. Walang daming ang nanonood, Rolando Cruz, yun ang problema, Daisy, SM Magallanes, welcome to the club. Mass report na agad yan sa Meta at YT. Hindi dapat magkaroon ng platform ang mga yan sa social media. Totoo. Sana ganun, no? Ramon Valencia, shoutout. Bossing, magaling mambola ang kupal na ito. Matamis ang dila, magaling mambudol. Dapat talaga ito, mga ito,
nakakulong. Totoo. Pinawalan nila. Di, sinibasib sila. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po sir, grabe talaga. Mga Dutertaning, kakasuklam, alang kadala-dala, mga kampo ng demonyo. Sa totoo lang sir, ayoko nang napapanood ng mga yan. Kasuya, kayo, hoy, mga kampo ng demonyo. Yun nga eh. Oo. Romulo Bumatay, welcome to the club. Romulo Bumatay. Hindi kami nanonood ng SMNI. Wala talagang kinikilalang batas ang mga itong SMNI. Hindi kami natatakot sa pananakot nilang tuta ni Digong at China. Pinopondohan ng China ang mga yan para manggulo dito sa Pinas. Totoo yan. AJ Reyes, shout out. Sabi niya, pag bobo ka, maniniwala ka talaga sa dalawang kamote na yan na may laman ang utak, hindi lalagpas yan. Kwento nila sa pagong yan, si Badoy at Celes. Amazing Spider, shout out. Dapat yan, hindi na pinakawalan, mga hayop na yan. Pinakawalan nga, ngayon, ayan. Sinibasib sila. Kala nila maamo na dahil nakulong na Paglabas, kinawa Japan. Kinawa Japan. Oscar Lucas, welcome to the club. Istasyon ni Satanas ang SMNI na yan. Ang mga garapatan ni Dugong na demonyo, ulupong, salot sa bansang Pilipinas. Galit si Oscar. Akira Milo, sabi niya, magandang gabi po dyan sa inyo, Mr. Tolang. Watching right in this moment po, sabi ni Akira. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Karox, okay lang po yan. Nagpapalakas lang po sila ng loob. Itong 2024 dyan, magkakaalaman ang tibay ng SMNI. Totoo yan. Militar na ang pinag-uusapan o binabanggit ng SMNI, babala ng administrasyon ni PBBM at mambabatas. Dasal na lang po ang pwede nating magagawa sa pangyayari sa ating bansa. Patnubayan po tayong lahat ng mahal na Panginoong Diyos. Totoo yan, Ferdinand. Jun Lagon, my friend, shout out Ano to? Real Christian Ruiz, shout out, sabi niya. Sana umpisahan na kaagad ni retired Captain Clemente ang pag-aklas against sa government o sa Kongreso. Parang nang hahamon. Tignan natin kung maraming mga tao ang sasama sa kanya. Totoo yan. Dapat umpisahan mo na, Clemente. Clemente pala ang pangalan, Clemente. Oo. Ang ganda ng pagkakatira ni Claire Castro, ni Atty. Claire Castro. Ang ganda. Oo. Umabot lang po yun ng 28 minutes. Oo. Ang ganda, maganda. Meron pa yatang kadugtong Oo. Pinutol niya Real Christian Ruiz ulit Huwag nyo kaming gaguhin na lumalaban kayo para sa bayan. Ang pinaglalaban ninyo ay para sa inyong mga bulsa. Sana mag-isip-isip na ang taong bayan para sa future ng kanilang pamilya. Totoo yan. Real Christian Ruiz ulit Tama ka sir, asa papasukin mo na ang ICC at FBI. Huwag kayong matakot sa kakakunting retired PMAers. Sayo ang active AFP, but still check their loyalty. Mas marami taong bayan behind you, Mr. President. Galing mo, Real Christian Ruiz. Paano mo hindi babasahin itong mga comments na to? Aber? Tatay. Ano? Tatay. Atokwar. Tataya to Quartero. Tataya to Quartero. Welcome to the club. Ang mga sinungaling ay hindi maglulubay hanggat hindi nabubusalan ng katotohanan. Totoo yan. Tatay Tuwa Quartero. Johnny Bigud, shout out Gandang gabi, Karoke. Talagang matibay itong si Badoy at Eric.
malakas pa rin ang loob nilang magsinungaling at mag-fake news dahil sa napakalakas at may power pa rin ang nasa likod nito. At walang iba kundi ang mga Duterte. Talagang matibay itong si Digong. Nagkaroon siya ng power dahil sa mga perang ninakaw niya. Kaya hanggang ngayon, nagkakalat pa rin ng lagim. Totoo. Amado Galang, shout out, sabi niya. Walang iya talaga ang dalawang ito na broadcaster ng SMNI. Mga kasinungalingan ang pinagsasabi, nilalaso ng kaisipan ng mamamayan. Dapat ma-revoke na ang kanipila ng SMNI. Dapat talaga, pero yun nga sabi ko. It's remain to be seen. Ilang araw lang, at 2024 na. Diyan ho talaga. Sana nga sabi ko, wag maging madugo para walang masyadong madamay ng mga inosenteng tao. Gaya na sinasabi ni Ronald Llamas, hindi magpapahuli ng buhay si Digong. At ayon kay Senador Trillanes, halang ang bituka niyan. Gagawin niyan lahat. As in lahat-lahat para hindi niya mahuli. Oo. Pero kung ano yan, matanda naman eh. Sa ibang bansa, nagpapakamatay ng mga ganyan eh. Sa dami ng kahayupang ginawa. Oo, di ba? Pero dito kasi, honorable pa rin eh, di ba? Oo. Ewan. Ted, shout out Ted. Napakakapal ng mukha ng mga taong hindi. Napakakapal ng mukha ng mga taong hindi taong ito. Nagagawa pa rin ng magkalat ng kadiliman. Mabuti naman dahil sa pangungulit nila ay tumitibay ang ebidensya laban sa kanila sa ibayuhin pa ng Kongreso ang pag-revoke ng tuluyan ng prangkisa ng SMNI. Dapat ikulong uli ang mga Baduy series para hindi maka-impluwensya sa mga ibang wala ring mga katwiran ang pandinig. Sana maunawaan ng ibang mga tao na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. Totoo yan, Ted. Akira Milos, Dan watching po, isang malamig nadalang ng panahon ng Kapaskuhan po sa inyo. Mahimbing na pagtulog, gabay ng may kapal, naway manatili para sa kapayapaan at kaayusan ng ating araw-araw na pamumuhay. Ted ulit, may dalawang tao daw pala sa Pilipinas na taga Davao na nagmistulang halimaw. Magkasabay na umangat at namayagpag. Nagkalat ng kadiliman at kriminalidad. Yung isa daw ay libo-libo ang pinapatay at ang isa naman ay mangloloko at ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kawalang hiyaan. Kilam ko na yun. Panggagahasa ng kababaihan at ipinapahamak ang kaluluwa ng tao. Ngayon naman, sa huling yugto ng kanilang kapalaran ay pinapanagot ang isa na harapin ang kaso sa Amerika at ang isa naman ay harapin ang kaso sa ICC. Kaya silang dalawa daw ay mga halimaw na kambal ang kapalaran na sumulpot sa Pilipinas. Totoo yan, Ted. Dominador Abilida Jr. Welcome to the club. Hindi kaya baliw ang mga yan? O tatanungin mo baliw yung amo, di baliw tayo. Puro baliw sila Kung ako talaga mag-ano dito puro baliw mga to. Pag mula kay Kibulog, kay Digong, puro mga baliw. Totoo yan. Kung di ba ng mga baliw ako, ang pagsasabi, mag-jet ski ako. Tiri ko, ubusin ko lahat. Wala namang nangyari, di ba? Ito namang isa. Ako ikang appointed son. Okay na, ano ba? Mag-isang oras na po tayo. Talagang papahinga na po ako after this. Pero, Federico Mandaco, sabi niya, sino ba ang naniniwala dyan kina Celes at ang ginagawa nila ay para sa taong bayan? Ano sila? Magpapakamatay para sa bayan? Nek-nek nila? Yan ang dahil sa pera. Tama kayo, Sir Rox. Kaya matapang yan nabanggain ang Kongreso ay may malakas na bumaback up sa kanila. Kita mo naman nung makulong at
makaawa na, makalabas dahil meron may sakit na kamag-anak niya. Tapos nung biglang lumabas, yung suporta ng mga gagong retiradong general ang biglang tumapang uli. Yung mga duwag na congressman biglang nabahag ang buntot. Kaya ngayon, binabalahura na naman sila. Buti nga sa inyo. Fernando Mandaco. Yan si Marlica, di ko pinag-aaksayahan ng oras. Halata namang troll din ni Duterte yan. Malakas loob niyan dahil wala siya dito sa Pilipinas. Totoo yan. Ha? Yet Gibara, shout out. Mga halang bituka niya, sir. Debrado Ludovico, shout out. Ha? Sabi niya. Talagang mga balasubas tong SMNI. Hoy, dapat tanggalan kayo ng prangkisa. Ito, hindi na kayo kinikilabutan sa mga sinasabi nyo. Kayo ang mga kalaban ng bayan. Mga syunga. Ay, naku, only in the Philippines talaga. Blessed morning po, Karoke, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Gerald Jelly, Rohan Jelly, shout out sa India, sa Canada, ha. Jane Elo. Sabi ni Jane, si Rox, itong mga ito, ang tunay na salot ng bayan. Sila ang tunay na kalaban ng bayan. Sila ang tunay na abusado. Sana maparusahan na sila ng Diyos. Basta, God moves in a very mysterious way. Diba, friend? Jane L. ulit. Si Rox, may naniniwala man sa kanila, sila lang yan. Mas marami ang tunay na Pilipino na matino. Sana nga, friend. Sana nga, friend. Jane L. ulit. Si Rox, hindi naman yan palalampasin ng gobyerno. Malakas ang loob nila kasi online sila. They actually threaten the politician. Dapat na talagang makulong sa totoong jail ang dalawang yan. Totoo yan, friend Jane, ha? Ha? Jane L. ulit. Tatawa si Jane. Si Rox, once na madampot ng FBI si Kibuloy, babagsak yung religion nila. Dapat matagal ng baksak yan eh. May naniniwala pa ba kasi baliw. Totoo. Jane L. ulit. Si Dutz naman, siyempre, si Bin Laden nga, di nga umubra sa US. Si Dutz pa kaya, may technique ang US kung paano disimuladong bibigbitin si Dutz. Totoo yan. Tsaka bibigay na yan ni His Excellency. Kasi masyado nang babagahe, mabigat. Pa? Jane L. ulit. Si Rox, kung pasisindak tayo, diyan kinaselis, magtatagumpay yan. Pero evil never wins over good. Totoo yan, my friend, ha? Kaya lang, ang tagal naman manalo ng good. Totoo, ha? Dami kasing mga evil na nasa Senado na sumusuporta sa mga evil. Ay, ewan. Sa tingin mo, Sir Rox, the government will just sit and watch these two evil person to run and threaten the government just like that? Do not underestimate BBM. Oh. BBM, ang dami mong gumalaw-galaw ka na, ha? Sa totoo lang, ha? Jane L. ulit. Nagtagumpay si Dutz sa kanyang bansag kay BBM na weak leader. Yan kasi ang gustong itanim ni Dutz sa isipan ng tao. But then again, Sir Rox, kung gumanti si BBM, smooth at swabe pero tagus hanggang bulsa ni Sara na walang AIDS. Totoo yan, ha? Hindi na umiimik si BBM, ha? Pero hindi siya lulusot kay Lisa Araneta. Kala nila, nag-aral yun. Tsaka maraming, nandiyan dyan sila Maroas na mga, siguradong nag-uusap-usap na yan, mga yan, posible, ha. Alangan nang pabalikin pa nila yung Duterte, di ba? Pero dapat, sabihan talaga si Excellency na mag-ingat, sabi nga ni Kapersi, ha. Alberto Olaer, shout out, Karoke. Tumayo lahat ang balahibo ko sa buong katawan ko sa pakikinig sa mga pinagsasabi nitong walang tuli na si Eric Celes. Kayo at si Lorraine Badoy, number 1 sinungaling na babae sa mundong ibabaw. Si Lorraine Badoy, nabubuhay lang sa pagsisinungaling. Sila, Lorraine Badoy at Eric Celes, sila ang mga komunista. Baka nagpipinas niyang pag-red tagging at pagsisinungaling si Xi Jinping ng komunistang China, Karoke. Malamang.
Jane ulit to. Rox, malaking tulong nga yung revelation ni Celes about yung mga generals na nagbabalak na masama sa gobyerno. Totoo. Sa palagay mo ba, hindi under surveillance yung mga generals na yan? May counterinsurgent ang gobyerno dyan. May plano na nakalatag ang AFP pag nangyari yan. Totoo yan. Sana nga magdilang anghel ka, my friend. Uy, ang saya-saya nyo, pero yung FB, Jane, yung ano nyo sa FB, ang dami namang, ano ba yun? Parang ano, yung mga exchange gift ba yun? Daming mga ano, saya-saya nyo, ha? Daming, ikaw ba nagbibigay na regalo lahat doon? Sa mga, ano yun, dami nyo pala dyan sa Amerika, ha? Jane, si Rox, wala naman talaga sa Bible kung kailan pinanganak si Jesus, si Lord Jesus. Pero ang katotohanan, ipinanganak si Lord Jesus ay hindi makakaila ng mundo, at dahil wala ngang nakakaalam ng talagang date nagtalaga ang isang araw sa mundo upang sabay-sabay nating ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Base sa nakasulat sa Bible, tinantya ng mga dalubhasa ang panahon, which was cold season, kaya naging December. Ang mahalaga dito ay buong mundo ipinagdiriwang nang sabay-sabay ang kaarawan ni Jesus. Tama ka dyan, Ben. Alam mo kasi meron yung mga sekta-sekta na pilosopo diba? Anyway, base sila sa Biblia Di sila naniniwala sa imahe. Diba? Kaya kung ano nakasulat sa Biblia, kasi nga raw yung mga imahe ng mga santo gawa ng tao. Hindi ba naman kayo isang damukan na yung Biblia pinaniniwalaan nyo, sino gumawa niyan? Syunga. Ewan ko ba? Kaya ako, sapat na sa akin na 10 utos ng Diyos. Hanggang doon na lang. Ma-perfect mo nga yun, siguradong makakapunta ka na sa kalangitan. Di ba? Bakit? Anyway, kanya-kanya tayo Ang gusto nyo magbasa ng Biblia, pampaantok, pwede. Di ba? Minsan nagbasa ako niya, inantok ako, totoo. Pedrito Fidel, welcome to the club. Meron pa bang Pilipino ang naniniwala sa mga ito? Yung Duterte administration nga ang nagkalat ng kakarimarim na gawain. Sana matuto na tayo, sabi niya. Yun nga. Simon George, shout out. Mga machine po sila, Karoke. Mga machine po sila, totoo. Al-Ulalia, shout out. Marami pa ding napaniniwala ang alagad ni Kibulok na instrumento dito tayo sa kanyang mga pagpropaganda na lalong nagpapahamak sa Pilipinas. Ipasara na tuluyan ng SMNI at i-mass report ang online broadcast nila sa social media. Magandang araw, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. More power and God bless us all. God bless Al-Ulalia. Remio Balonto, welcome to the club. Naku, ang mga sinungaling, sabi niya. Reynaldo Gonzalez, shout out Teka lang, bakit parang utang Teka lang, bakit para atang bumangis na si Caceres? Makapagsalita, dinolerate kasi ng SMNI ang kasinungalingan ng sila lang ang mga naniniwala sa mga pinagsasabi, kaya ang paniniwala ni Caceres na yan ay nakakatulong pa sila sa lagay na yon. Kahit masama na ang amoy ng kanyang kilikili, kasasalita, pero masama na ang epekto ng pagre-red drug, kaka-fake news. Ibang klaseng tao ito. Tao pa ba o unggoy ng nalaglag sa kalawakan? Unggoy? Baka demonyo. 3JC Opo. Sir Rox, hinihinaan ko ng gusto ang volume habang nagsasalita itong dalawang kampo ng kadilim. I did not mute, basta lang di ko na marinig ang boses ng dalawang yan. Sobrang kasamaan ng dalawang yan. Talaga. Pero, friend Jane, anong sobrang kasamaan? Barya lang yan. Kay Diggs. Yung dalawa na yan, barya lang yan kay Kibuloy. Diba? Kaya nga, amo nila si Diggs at saka kay Kibuloy. Dahil mas masama yung mga yun. Yung mga yan, barya lang yan. Ted, si Ted.
Kapitan ng Tulay, Clemente Enrique. O yun, yung Clemente Enrique, galing talaga magngangangkak din yun. Ng pating, oo. Malakas magbanta, ngunit mahina at may rayuma na tuhod. Tumigil na kayo ni Digong, hindi na kayo uubra. Gurang na kayo at walang sasamang matinong sundalo para pabagsakin ng gobyerno, PMAS 83. Dapat ang sombrero ninyong ay yung may tatlong kanto na may tatak na kikikay, mga uugod-ugod. Galit si Ted. Kay Clemente at kay Digong. Ladies Anita, shout out. Magandang hapon po, Sir Roque. Maligayang Pasko po sa inyong mag-asawa at sa labing family mo po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang inyong programa. Stay safe and God bless po. At salamat po sa mga viewers mo po. Salamat, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Tuluyan na yan prangkisa ng SMNI. Maraming natuklasan ng mga kasinungalingan ni Eric si Eric na yan na napanood ko po kay Arman din po. Oo, parehas tayo, pinanood ko yun. Hanggang 3 yun eh. Kung sino talaga siya, puro malaking kasinungalingan ang pakilala niya sa pagkatao niya sa madlang people. Nakakahiya siya sa mga Bisaya pala siya nag-aral, hindi sa UP Diliman. At member siya ng NPA sa Bisaya. Mangmang na lang ang maniniwala sa mga pinagsasabi niya. SMI ay full of liars. Totoo yan. Kaya nga, dapat palitan na yan. SMNI, truth doesn't matter. Ganun. Tad, Tad. Welcome to the club. Walang kaiba ang sinasabi nila sa sinasabi ng China. Maganda pero baligtad pala. Oo. Ay, mission accomplished mga boss, Nakakapag-club na naman tayo. Oo. Magbigay po kayo ng reaksyon dyan. Kay Celes at sa ating kagagulang-gula. Katangat. Si Kimo tungkol sa kanyang panukalang batas na dapat wag nating awayin ng China. At pabayaan nating magmuskito na sila dyan. Okay na. Ano ba itong nangyayari? Wala. At sa totoo lang, mga boss, itong component na Senado, para sa akin, ito po ang pinaka-worst sa larangan ng Senado sa buong istorya ng Pilipinas. Nandito ho lahat ang clown. Meron naman hong may utak, hindi na ho naging nagagamit. Iilan lang ho ang matino na sa Senado sa totoo lang. Iilan. Kaya pag nagkaroon ng debate dyan, talagang ewan. Maano ka. Wala talaga. Ang layo. Magandang hapon po, mga boss. Eman Escalona, shout out. Balong Boyongkong, shout out. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo, mga boss. Hanggang bukas po. God bless. Ilang araw na lang. Bakbakan na. Tawag dito. Bagong taon na po. Yan nga. Sana. Sana. Hanggang bukas po, pipilitin ko pong makapag-vlog. Magandang gabi po.